Good morning! Today is May 3, 2025 and ngayon nga ay napagplanuhan namin nagagala kami nila ate and kasama namin si Julius and si Kuya Rafi. Then isasama namin yung isang friend ko na si Madam. 9 a.m. na nga kami nakalis dito sa bahay kaya naman kita nyo naman yung init. At eto na nga lahati na nga kami sa aming biyahe and talagang sobrang init. Pero carry bills na yan kasi nga minsan lang naman kami gagala talaga. Kaya minsan lang din kami naiinita. At eto nga nang karating na kami dito sa aming destination, ang LYR Agro Inland Resort. Kung taga Tagum City ka ay for sure kilalang kilala nyo kung sino si LYR. Medyo liblib nga itong lugar na to kasi papunta dito ay talagang medyo paakyat yung daan. And eto, papasok na nga kami pagkatapos namin magbayad ng entrance. Grabe, napakamura ng entrance dito ay talagang 50 pesos pa lang. Pero for sure ay talagang magmamahal din tong entrance na to kapag natapos na talaga itong project na to. Kasi sobrang dami pa ng kulang. Sobrang laki kasi ng area na to kaya hindi pa matapos-tapos. At pagdating nga namin dito sa looban talaga ay medyo marami pa yung tao. At eto ngayon nakapag-park na nga kami dito. Grabe, sobrang init talaga dahil 10 a.m. na kami nakarating dito. Pero kabog pa rin ang mga aurahan ng mga personability. At eto, nagsimula na nga din kami maglibot kahit sobrang init talaga. Isusulit na namin tong araw na to. Kita nyo naman kung gaano kainit talaga dyan sa area na yan. Pero hindi kami matitinag sa init na yan. Pero natatawa nga kami sa mga statue dito kasi naman napaka-vulgar naman. Pero maganda din naman kasi sobrang laki ng mga statue nila dito ng mga hayop at ang mga tataba pa. Pero grabe naman ang gumawa nito kasi napaka-creative talaga. At kita nyo naman, ayan, talagang binonggahan nila. At ayan nga yung magama kahit sobrang init ay talagang for the go magpa-picture dyan. At eto nga si Julius and si Kuya ay talagang nakasakay na dyan sa may balsa. At eto nga ay meron silang malaking fish pan dito. Pero ewan ko kung fish pan ba talaga ito kasi mga isda naman yung laman. At eto ngang sand yung kinatatayuan ng mga statue. Napaka-perfect ng nilagyan. At eto sumilong na nga muna kami kasi sobrang init talaga and hindi nakakayanin ng mga balat namin. At may mga bata pa naman kaming kasama. At dito ko nga lang napansin na sobrang tasa pala ng buhok ko. Sayang naman ang buhok na to kasi sobrang nipis na. Paano ba naman kasi simula nung nanganak ako ay talagang nakaranas ako ng malalang hair loss. At dito na nga lang muna kami nag-picture-picture sa ilalim ng prutas na to. Prutas kasi yung nasa itaas at hindi ko alam kung anong prutas yan. Pero maganda yung pagkagawa nila para may masasilungan yung ibang tao dito kasi medyo malawak naman dito. And kapag maraming tao dito ay talagang magkakasya dito kapag sumilo. Lalo na kapag ganito kainit. Ganito nga siya kalawak dito kaya naman talagang kasyang-kasya yung maraming tao dito. Nagpalipas nga lang kami ng ilang minuto dito at saka naman naglibot na naman kami. At dito nga kami papasok sa kanilang parang resto nila. Pero dumaan lang kami dyan kasi medyo pricey yung mga foods nila and yung pera namin ay talagang pangkarenderya lang. Parang masarap naman yung foods nila pero mapapawaw ka na lang talaga sa presyo. Pero dinaanan nga lang namin yan at dito kami duman sa may gilid kasi dito papunta ang fish pan sa likuran. At habang dumadaan nga kami dito ay talagang si Madam ay sinisilip niya pa ang bawat sulok. At pababa na nga kami dito sa maliit na hagdanan papunta doon sa may fish pan. Medyo malaki kasi ang fish pan dito sa may likuran, talagang nakapalibot siya sa isang resto yata. At sa atin na nga muna yung pinag-video ko para naman makita ako sa sariling vlog ko. Kasi habang tumatagal dito sa paglilibot namin, parang ako na yung videographer nila. At nandito na nga kami sa may likuran at eto yung fish pond na karugtong doon sa may harap. At dito makikita nga natin ng sobrang daming isda. Talagang nagkukumpulan sila sa sobrang dami nila. Inutusan nga namin si ate na picturean kami and hindi namin alam na video pala ang ginagawa ng babaeng ito. At eto, nagpa-picture din kami ni Madam pero still video pa rin ang ginagawa nito. At ganito nga kalawak yung fish pond na sinasabi ko sa inyo. Talagang abot pa siya doon hanggang likod and hanggang doon sa harap pa ito. Meron kasi itong tulay kaya pwede mong libutin ang buong fish pond dito. Kita nyo naman dyan sa may likuran ko ganyan kahaba yung tulay dito na pwede mong paglakad-lakaran. At naawa nga kami sa mga isda dito dahil habang palakad-lakad kami talagang sumusunod sila para silang nagpaparade. Hindi namin alam kung nagugutom ba to sila or what. At habang naglalakad nga kami ay umabot na nga kami dito sa may malaking crocodile. At ayan, kita niyo naman kung gaano kalaki yung statue ng crocodile. Talagang grabe yung pagkagawa nito. Napaka-creative. At si Julius ay hindi pwedeng walang picture dyan kaya ayan, bumaba talaga ang personability. At hindi nga nakaligtas itong mga unggoy dito sa may gilid. At meron nga din pala silang mga ganito dito at hindi ko alam kung anong tawag dito. At sa pagkaalala ko ay 300 yung per hour nila dito. Kahit sobrang init ay talagang for the go pa rin sa paglalakad ng mga personability. At umabot na nga kami dito sa mga statue nila na sobrang laki. Ewan ko kung anong mga tawag dito kasi itong isa ay kabayong may pakpak at yung isa ay parang tikbalang. Napakaganda nga ng details ng pakpak ng kabayong ito pero bakit may ganito?
Lumabas na nga din kami after doon sa may Tikbalang. And dito kami sa may labas dahil matindahan dito and nagmerienda kami kasi gutom na yung mga person. At hindi na satisfied sa merienda mga person kaya pumunta kami dito sa may karinderya and dito kami nagtanghalian. Hindi nga namin nalibot ng buo yung area na yon and babalik na lang kami soon kapag tapos na talaga yung project na yun. Mas maganda nga yun balikan sa susunod kapag tapos na talaga yung swimming pool doon kasi nga resort yun. After nga namin mag-lunch doon ay talagang bumiyahin na naman kami papunta sa aming second destination. Pero yung second destination namin ay ipapakita ko na lang sa next vlog. See you in part 2!